natin. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Ayan, narinig niyo po ba ako? Hello, good morning, good afternoon, good evening guys. So magtuturo po tayo. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. So, magtuturo po tayo ng health orientation about sa health naman tayo. So, sabi ko nga po sa inyo guys, hindi lang networking yung tinuturo ko o pagkita ng pera. Kasi, napaka-importante na kumita ng pera sa panahon natin ngayon. Lalo na, mahal na ang gas, mahal ang bilihin. Pero, kailangan nating matutunan paano natin palalakasin yung ating katawan. Diba? Kasi nga, health is wealth. Aanin mo yung pera mo kung yung katawan mo naman ay magugupo, di ba? So, i-share nyo yung live natin. I-share nyo na po yung live natin, guys. Share nyo na po yung live natin para mas marami po tayong matulungan sa pangkalusugan. So, lagi ko nga po sinasabi sa inyo, aanhin natin yung kung may 5 kotse ka na, 5 bahay ka na, marami kang savings, tapos napabayaan mo yung kalusugan mo, di ba? Marami pong mga networker, inaatake sa puso. So, kawawa yung mga naiiwan. Kasi nga, may mga networker na more on push lang sila ng product pero hindi sila gumagamit ng product nila. So, hindi nila pinag-aralan yung about sa kalusugan. So, kaya nga ako nag-aral ng naturopathy para po yung health natin ay ma-secure din po natin, no? Ma-secure din natin. Nagkaroon ako ng downline na naturopathy doctor. Kaya naturuan niya po kami. Diba? About sa kalusugan. Mas maganda kasi kung binabalance po natin. Diba? Nagtuturo ka about kumita ng pera. Nagtuturo ka din paano mo palalakasin, palulusugin ang iyong katawan. Para naman hindi po mawawalang kabuluhan yung mga na-achieve mo. Diba? Yung mga kinita mo dito sa network industry. Ngayon, explain ko po sa inyo bakit po ba nagkakasakit, no? Pag sinabing, so pinag-aralan po natin to guys. Bakit po ba maraming inaatake sa puso sa panahon natin ngayon? Ito po yung ating ugat, ito po yung mga fats na kinakain po natin. Okay, ito pong mga fats na to, ano po bang kinakain po natin? O, mahilig po tayo sa mga preservative na pagkain. Preservative, di ba? Mahilig po tayo sa cholesterol, mga pagkain mayaman sa cholesterol. Lalo na meron po ako nasalihan before. Grabe, puro kainan po, no? Puro inuman pero hindi ako umiinom eh. So, yun. So, kapag kasi, di ba sa network industry, kapag may nakuha ka o na-target ka, no, nakakuha ka ng stockies o naging top earner ka, magsi-celebrate. So, hindi natin naiiwasang kumain ng mga bawal na pagkain. Napapakain po tayo ng mga sa fast food, napapakain po tayo sa, napapakain po tayo ng mga, yung mga mamantikang pagkain, no? Prito sa umaga, prito sa tanghali, prito sa gabi, di ba? And then, mahilig po tayo sa mga preservative drinks, yung mga energy drinks, no? Yan po ay masama sa kalusugan. Kasi yan ay maraming asukal, okay? Yung soft drinks nga lang eh, masama na sa kalusugan. What if yan po? So ngayon guys, ano pong nangyayari? No? Nakikita niyo po ba? Ito po mga toxin na kinain po natin, lalo yung mga cholesterol, pumapasok yan sa ating ugat. Pag dumaan po yung dugo, papunta sa puso, o papunta sa brain, dito po, pag sa puso, pumutok yan, heart attack. Never say goodbye. Hindi ka man lang nakapagpaalam sa mga mahal mo sa buhay. Pag naman pumutok yan sa brain, ano pong mangyari? Stroke. Diba? Kaya nga po halos lahat po ng mga bata pa lang, no, nasa 30, nasa 40,
inaatake na sa puso. Yung kilala po nating mga food vlogger, di ba? Na sikat, no? Na puro kinakain yung mga preservative na pagkain, cholesterol, fast food, at iba pang mga pagkain na masama sa kalusugan. Ano pong nangyari? Ito po yung kinahihinatnan po nila. Bakit po? Kasi nga, pumutok po sa puso, pumuputok sa ugat. So, pag stroke naman, kalahati ng katawan natin, patay. Kalahati buhay. So, pag pumunta ka naman sa doktor mo or sa ospital, ano pong bibigay sa'yo pag nalaman po na ikaw ay high blood na? Bibigyan ka ng tinatawag na vasodilator. Yung vasodilator, opener po yan ng ugat po natin. Okay? So, kapag po uminom ka ng gamot, bubuka sa umaga, sa gabi, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit. Ibinubuka lang yung ating ugat. Okay? So, hindi po niya tinanggal yung pinaka-main cause, yung bara. Okay? So, pag binuka po yan, nagkakaroon ng side effect. Okay? So, ganito po kayo kasi ang nangyayari. Sa umaga, iinom ka ng gamot, bubuka. Sa gabi, liliit. Sa umaga, iinom ka na naman ng gamot, bubuka, liliit. Bubuka, liliit. Bubuka, liliit. 5 years ka nang umiinom ng maintenance mong gamot, pero hindi ka pa rin gumagaling. 10 years na, hindi ka pa rin gumagaling. Diba? Tawag sa'yo, bobo ka. Bakit? Hindi ka gumagaling. Tama po ba? So ngayon, ang side effect po niyan ay nagkakaroon ng enlargement of heart. So, bibigyan ka na naman ng gamot na synthetic dahil yan sa paglaki ng iyong puso. So, ngayon, nasira na yung pancreas po natin dahil sa mga toxin na ipinasok mo sa iyong katawan, sa mga pagkain na ipinasok mo sa iyong katawan. Okay, so pag nasira ang pancreas, hindi niya na kaya magbigay ng natural insulin. Pag hindi niya na kaya magbigay ng natural insulin, ano pong nangyayari? Ano pong nangyayari? Tumataas yung blood sugar. Pag tumaas ang blood sugar, bibigyan ka na naman ng sandamakmak na gamot na maintenance. Meron akong in-interview na mataas ang sugar niya, meron siyang diabetes, 10 gamot ang iniinom araw-araw. Ano mangyayari kapag araw-araw umiinom ka ng gamot? Diba? Pero hindi mo naman binabago yung lifestyle mo. Yung kinakain mo pa rin ay yung mga pagkain na mayaman sa cholesterol at mga pagkain acidic. Diba? So, kapag ang pagkain mo ay more on fats, ang nangyayari, nasisira ang liver. Pag nasira ang liver, hindi niya na kayang magbigay ng amino acid. Ang binibigay niya na lang ay uric acid. Kaya sumasakit ang iyong mga kasukasuan. Lalo yung mga senior citizen natin, hindi na po ma-close open yung kanilang kamay. No? Sumasakit na. Pag kinose mo, aray, tiis. Aray, tiis. Yung arthritis. Ayan, kasi nga, hindi na gumagana, hindi na kaya ng liver magbigay ng amino acid. Ang nabibigay niya ay yung malapot na langis. Kaya, ang pinaka-worst, kapag nasira yung ating kidney. Diba? Yung mahilig mag-soft drinks, mahilig mag-milk tea. Diba? May mga iniinom na mga maintenance na gamot, hindi lang 1, 2, 3, 10. Ilang taon nang umiinom. Diba? Araw-araw hanggang mamatay. Diba? So ngayon, yung kidney mo nasira, tumaas ang creatinine. Pag tumaas ang creatinine, subject for dialysis. Yung iyong dugo sa kidney, ilalagay sa machine para linisin at ibabalik uli sa kidney 3 times a day, 3 times a week. Magkano po yan? 15,000 per session, 45,000 a week. Ang tanong, may 45,000 ka ba kapag ikaw ay nag-dialysis? So, yan po ang senaryo kung ba't nagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo paano natin lunasan yan. Anong kailangan natin gawin para yan ay malunasan? Ang pinakakailangan lang natin gawin, yung tinatawag na nutraceutical. Pag sinabing nutraceutical, ano pong ibig sabihin po niyan?
natural. Pag sinabing natural, wala pong chemical. Diba? Wala pong chemical. Anong pinagkaiba ng nutraceutical sa pharmaceutical? Pag sinabing pharmaceutical, yan po yung tinatawag na chemical. Pag sinabing chemical, toxin. Yan yung mga gamot na nabibili sa butika. Yan ang pinagkaiba. Yan yung mga maintenance mong gamot na hindi ka naman tinutulungan para gumaling, kundi pinaparami lang ang sakit mo. Sa nutraceutical, natural lang po yan. Ibig sabihin ng natural, ano po ba ang kinakain? Nung panahon ni Jesus Christ, ang buhay ng tao umaabot ng 900 plus. Bakit? Kasi alkaline po ang kanilang pagkain. Ano ba yung alkaline? Fruits and vegetable na hindi po niluto sa apoy. Diba? Pag niluto mo sa apoy, yung vegetable, acidic na rin po yan. Sabi po sa science, pag acidic po ang katawan mo, 80% dapat ng katawan mo alkaline. No? 80% dapat is alkaline. No? 80% dapat ng katawan na pinapakain mo sa katawan mo, alkaline, 20% lang yung acidic. Eh yung pagkain po natin na niluluto sa apoy, yan ay acidic. Kaya halos lahat po may sakit. At ang tubig na iniinom natin, acidic din po yan. Diba? Kaya noong panahon, hindi pa uso ang gamot na pharmaceutical or maintenance sa gamot, mahaba po ang buhay ng tao. Bakit? Ano pong ginagawa? Ang kailangan lang po natin ay maglinis ng kolon. Ang kolon po natin ang pinakamaruming parte ng ating katawan. Dahil dyan po namamahay yung mga pagkain na kinakain po natin. Ito pong ating kolon ay napakarumi, lalong-lalo na kung hindi ka araw-araw nagpupupo. Diba? Kung hindi ka araw-araw nagpupupo, ayan po yung ating kolon. Sobrang dumi po niyan. Binabahayan po yan ng mga bakterya. At kapag maraming bakterya, dahil hindi ka araw-araw nagdudumi, bumababa ang iyong immune system. Pag bumaba ang iyong immune system, anong mangyayari? Naapektuhan yung 11 organs. Pag naapektuhan yung 11 organs, dun ka na magkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya, kailangan natin ng colon detox off. Kailangan natin ng colon detox. Lilinisin natin yung ating colon. Cleansing. Diba? Pag nalinis ang colon, kapag marumi kasi ang colon, ano po ang ginagawa ng sistema? Nag-create siya ng tinatawag na cortisol. Ang cortisol ay stress hormones. Try mo, hindi dumumi ng 1 linggo. Para ka nang hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo. Kasi meron siyang stress hormones. Nag-umpisa pala yan sa maruming colon. Pero kapag ang colon mo ay nilinis mo, diba? Nilinis mo ang colon mo, nag-create siya ng tinatawag na serotonin. Serotonin. Serotonin is happy hormones. Pag malinis ang colon, kaya niyang mag-absorb ng nutrisyon. Kaya nga meron po tayong combination, no? Tamang combination at meron po tayong guidelines kung ano yung mga dapat kainin at kung ano yung mga bawal kainin, lalo na kung may bukol ka na sa katawan. Diba? Ito po yung guidelines. Kaya nga meron po tayong tinatawag na 90 days detox program. 90 days detox program. Yan ay tamang paraan ng paglilinis ng colon para matanggal yung mga bakterya, lumakas ang immune system, at mag-create siya ng tinatawag na happy hormones or serotonin. Pag po ang colon ay malinis, kaya niya na pong ipasok ang nutrition. Kasi kahit sa damakmak na supplement ang inumin mo, kung marumi ang colon mo, hindi niya na-absorb ang nutrition. Ano po yung kailangan natin na maintindihan? No? Ito po yung ating product.
ipapakita ko po sa inyo yung ating product. Mas maganda na uminom po tayo nito sa loob ng 90 days or tinatawag nating 3 months program. Yan. Ito po yun. Ito po yung ating TB-Cos Probiotic. Ito ay nakakatulong para magbigay ng good bacteria. Tinatanggal niya yung mga pecar rubber na tumigas na sa ating colon. At yung mga lumot. No? At pina-flush out niya yung mga toxin sa ating colon. Kaya nagbibigay siya ng good bacteria. Pag nagbigay siya ng good bacteria, doon nag-create yung tinatawag na serotonin o happy hormones. Pag masaya po tayo, kusang nawawala yung mga sakit-sakit. At ito po ay alkaline. Bakit? Kasi po ay pinagsama-samang prutas, gulay. Ang sangka po nito, meron siyang watermelon, pineapple, cayenne, turmeric, grapes, ginger, red beets, dragon fruits, mango. So, hindi mo na kailangan pang mag-blender dahil nandito na po lahat. Diba? Gagawin na lang natin, i-shake po natin at fermented po ito. Yan, fermented siya. Shake po natin, tapos ilalagay natin sa baso. Iinumin po natin 30 ml to 60 ml 3 times a day. Pwede po bago kumain o pagkatapos kumain kung ikaw ay acidic. Ayan. Ang ginagawa po niya, pag uminom ka nito, madaming lalabas. Ako nga sobrang dami lumabas. Alam niyo po ba na umiinom na ako ng mga supplement. Marami na akong ininom na supplement. Akala ko nga wala nang lalabas sa tiyan ko kasi maliit. Pero sobrang daming pa rin lumabas. Every time na umiinom po ako nito, ang daming lumalabas. Kapag marumi ang colon, prone ka sa mga sakit. Kaya kailangan nating linisin ang ating colon. Kaya uminom po tayo nito. Ayan. Mas maganda, dalawang bote o 4 na bote na ang i-avail mo para hindi ka mabitin. Tuloy-tuloy yung pagki-cleansing. Ayan. Sa mga gusto mag-avail po nito, ayan, mag-comment lang kayo ng how or mag-message po kayo sa akin. Pwede rin kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Christine Tan TV. So, thank you and God bless. Bye-bye.